Isang araw, nakakita si Eric ng butas sa tabi ng isang tubigan. Dahil akala niya'y bahay yun ng alimango, sinubukan niyang dukutin ang laman nito. Lungga pala iyon ng ahas. Pagtitinda ng barbecue ang naging hanap buhay ng single parent na si Girlie matapos siyang mawalan ng trabaho bilang isang OFW. Sana meron akong magandang trabaho para hindi ganun kahirap yung sitwasyon ng buhay namin. Para sa binarbecue, nakatuhog yung kalahati ng likod niya doon sa grills para malaman yung extend ng lalim ng sugat. Posibleng tumagos sa baga. Kinabahan ako, natakot ako. Masyado naging miserable buhay ko doon sa nangyaring yung akin. Nag-umpisa po ako manigarilyo 1981 at 1986 po, naramdaman ko na po yung pananakit ng aking likod. Tunghayan sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Bigay todong biyaya. Susunod na. Welcome! You're watching us live via PLDT. We are also live on the internet. Just log on to cbnasia.org/specials. May mga kababayan tayong nakapanood sa atin sa Doha, Qatar, Saudi Arabia, Abu Dhabi, USA, Hong Kong, Singapore, at Indonesia. You are watching the 700 Club Asia Special, Bigay Todong Biyaya. Ba, ilang araw na lamang po, Pasko na. Abay, nagsimula na ba kayong maglista ng inyong mga re-regaluhan? Aba, ikaw, Peter, ha? Basta make sure I'm counted in your list. Counted na counted ka, of course, Kata. You really counted. And since we're talking about counting, let's begin counting God's blessings. Umpisahan ko na. So far, your total donation has reached 957,808.06. Remember, our goal tonight is to raise 2 million pesos. Kaya right now, all our contact information is being flashed on your screen. Call and make that donation and let's bless more of our kababayans. Nandito rin para magbilang ng mas marami pang blessings sina actor Iko Gonzalez at beauty queen actress Miriam Kiambao. Sila po yung mga lead stars ng ating TV special na Tanikala Ikatlong Aklat na ipinalabas natin nung mahal na araw na nag-number 1 sa GMA7. Miriam and Iko, sino ba ang kasama niyo dyan? Yes, Kata, kasama natin ang mga celebrity friends natin na sina trick artist JB De La Cruz. Kasama rin natin ang singer na si Jude Matthew Servilla, PBA head coach of Alaska Aces Joel Bernal, and of course, celebrity stylist and actor, the famous Fanny Serrano. And kasama rin natin ang singer-model na si Lana Roy, Councilor Vin Santiago, singer commercial model ay Saku Yokogawa, and the founder of E-Stylized Marketing Consultancy, Yasmin Batugal, and celebrity VJ actor model Judah Paulo. Sila po ang sasagot sa inyong mga tawag. For the past 12 months, Operation Blessing, the humanitarian arm of the 700 Club Asia, has conducted 1,355 medical missions in the different provinces all over the Philippines. And just recently, Operation Blessing visited Sultan Kudarat in Mindanao. Sa isang bayan doon, nakilala namin ang isang batang natuklaw ng ahas habang naglalaro. What? Natuklaw ng ahas? Teka, let's find out exactly what happened. Maliksi at masayahin ang 10 taong gulang na si Eric Kilam. Kahit simple lang ang buhay nila, hindi nauubusan si Eric at ang kanyang mga kalaro ng mga bagay na mapaglilibangan. Isang araw, nakakita si Eric ng butas sa tabi ng isang tubigan. Dahil akala niya ay bahay yun ng alimango, sinubukan niyang dukutin ang laman nito. Lungga pala iyon ng ahas at natuklaw siya sa kanyang kamay. Nagkagat ako ng ahas, itim, masakit, umiyak ko. Sinikap ni Alex na ama ni Eric na ipagamot ang bata.
Pero dahil hikaho sila sa buhay, hindi niya na ipagpatuloy ang pagpapagamot ng kanyang anak. Hindi rin niya mabili ang mga gamot na kailangan nito. Piga daw man ta, wala man sa kwarta. Tapos ako kay wala mo ko dito, kay dito mo sa dinsan, gobra. Ang ako nga sweldo na wala na kay pangbili sa mga bigas. 2 linggong napabayaan ang sugat ni Eric. Dala marahil ng takot sa pamamaga ng kanyang kamay o ng pagkalat ng kamandag sa kanyang katawan, nanamlay ang dating masiglang si Eric. Nang dalawin ng Operation Blessing ang Esperanza Sultan Kudarat, nadatnan nila ang kaawa-awang kalagayan ng bata. Na-trauma yung bata kasi nakita ko parang nahihiya na siya. No? May mga bata na nakapila pero siya nandun siya sa sulok. Kaya ko siya napansin. Nagka-necrosis yung part nung kinagatan. Ang ginawa natin, finull-dose natin yung antibiotics tapos yung pain reliever, binigyan natin siya ng anti-tetanus. And then yung mefenamic for inflammation. Nilinis natin yung sugat, tinanggal yung mga laman na medyo nabubulok na. Nanumbalik ang ngiti ni Eric at pati na rin ng mga kapatid niya. Higit pang naging matamis ang mga ngiti ng magkakapatid nang bigyan sila ng fluoride treatment sa kanilang mga ngipin. At dahil mababait at masusunurin silang mga pasyente, may handog sa kanilang mga bagong laruan ang Operation Blessing. Ayon kay Dr. Wendell, kung tumagal pa ay maaaring ikinamatay ng bata ang impeksyon na yun. Pero dahil ginamot na ito, sa loob lang ng 2 linggo ay babalik na sa normal ang nakagat na daliri ni Eric. Pero nang hapon ding yun, balik na sa normal ang katauhan ni Eric. Masaya't masigla na ulit siya. May lunas na kasi ang kanyang kalagayan at napasaya siya nang natanggap niyang pagmamalasakit. Anong gusto mong maging paglaki mo? Maging doktor. Maging doktor talaga? Maraming salamat, Eric. Maraming salamat din. Okay tayo. Enjoy. Yun! Imagine, Peter. Kanina lang, hiyang-hiya si, Oo. di ba, si Tsaka Eric. lungkot-lungkot ng Ngayon, mukha nagsisirkos-sirkos na. Nagda-dancing, ano pa. Tsaka hindi lang yun, Peter. Imagine ang sabi nga ni Doc Wendell, kung hindi pa naagapan, posibleng ikamatay nung bata yung impeksyon na yun. Ganong karami ba sa ating mga kababayan, kagaya ni Eric, kagaya sa barangay nila, na maaring maabot ng mga doktor na hindi nakakakita ng mga doktor yung mga yan. I can just imagine, di ba, what a father feels, or a mother feels, no? Ganun ang nangyari sa anak mo. Wala silang magawa. You want to give him and do something, no? Yes, Kasi alam mo, yung kalagayan niya is dangerous, and yet they had no means. Right, and I don't even know if they know the danger. Maybe, just watching the Extent ng child danger, being in pain. Nakita natin, nagdudusa yung bata before naabot ng ating medical mission. Pero subukan nga nating bilangin ang mga biyayang natanggap ni Eric nang magtungo doon sa kanila ang Operation Blessing. Nandun na yung mga gamot na ginawa sa kanya. Ang sabi ng OB, aabot daw ng mga 1,000 piso, no? Yung klase ng gamot na ibinigay sa kanya kung ito ay gagawin, let's say, sa ospital, no? Yung fluoride treatment para sa kanya at sa kanyang mga kapatid, mga 750 pesos daw ang halaga nun. Yung mga laruan, nakita ninyo, hindi basta-bastang laruan ang naibigay ng Operation Blessing sa kanila. Mamahaling laruan yung naibigay sa kanila na hindi kaya talaga ma-afford ng pamilya ni Eric. And that was what we were able to give Eric's family. Yung sigla, saya at ngiti, lalo na yung buhay ni Eric na nailigtas mula sa impeksyon. Aba, wala akong katumbas na presyo yon. Hindi po ba? Mga kababayan, sa maliit na halagang isinakripisyo ninyo buwan-buwan na ibinibigay po ninyo sa ating programa ng CBN Asia at Operation Blessing. Libo-libo pong mga kagaya ni Eric ang mabibigyan po ninyo ng bagong pag-asa. Aba, lalo na siguro kung mas malaking halaga pa ang inyong maibibigay. Hindi ba, Peter? Yeah, tama ka, Tano. And now is your big opportunity to bless our poor kababayans. Because by the end of this month, Operation Blessing will conduct more medical and dental missions in Agusan.
And during the coming holidays sa December po, Operation Blessing will host Holiday of Hope and Cheer activities. Alam mo po, for children, they will dig more wells. Where there's no potable water, they will teach more men and women new skills in our livelihood training program, feed more malnourished children, and also distribute more wheelchairs. Alam niyo po, when you enable, when you give, when you donate, you enable us to do more. So call right now and make that donation. Ask the Lord kung anong amount, at yung amount inilagay niya sa puso niyo, yun ang ibigay niyo. Maaari po ninyong ipadala ang inyong donasyon sa lahat ng sangay ng ML Kwarta Padala. Wala pong transaction fee. At ang kagandahan pa niyan, ang ilang mga sangay ng M. Luillet ay bukas 24/7, kaya anytime pwede po kayong magpadala. At tiyak ako, dyan sa anumang kanto kayo nakatira ay merong M. Luillet. Di ba? Narito ang ilang mga karagdagang impormasyon. Tayo na sa M. Luillet, ang tulay ng Pilipino. Matutupad ang hangarin mo sa tulay ng Pilipino. Malayo ang gusto mong marating, mga pangarap na gustong abutin. Sa iyong landas, wala nang hahadlang, basta't may tutulay sa bawat mong hakbang. Tayo na sa M. Luillet, ang tulay ng Pilipino. Matupad ang hangarin mo sa tulay ng Pilipino. Ito ang tulay ng iyong pangarap, ang tulay ng pag-asa, ang tulay sa paghinhawa ng pamilya mo. Dito na sa M. Sa mga maagang makakapagpadala ng kanilang donasyon, makakatanggap po kayo ng maagang regalo mula sa amin. Ito po ang best-selling book na isinulat ni William Girao, ang How to Live the Way God Wants. Dito po ay pinapaliwanag kung paano isasabuhay ang 10 utos ng Diyos sa makabakong panahon. At narito po ang iba pang mga eksklusibong regalo namin para sa inyo. As a token of our gratitude, the 700 Club Asia will give you these exclusive items. For your gift of 500 pesos, you will get a special audio teaching CD by Peter Cairuz entitled Immovable Faith. Learn how you can act in faith even in the most difficult and challenging life situations. For your gift of 1,000 pesos, you will get Bigay Todong Biyaya, mga kwento ng lubos-lubos na pagpapala DVD. A compilation of true stories of people who experienced God's overflowing blessings and miracles. Plus, the Immovable Faith Audio CD. For your gift of 2,500 pesos, you will receive an exclusive Bible statement shirt featuring Matthew chapter 11 verse 28, plus the Bigay Todong Biyaya DVD and the Immovable Faith Audio CD. For your gift of 5,000 pesos, you will receive a back-to-back Christmas Tales DVD featuring 2 Christmas adventure stories, Micah's Treasure and Alabaster's Song, a perfect treat for kids this Christmas. Plus, the Bible Statement shirt, the DVD collection, and Peter's Audio CD. Finally, for your gift of 10,000 pesos, you will receive this unique Christmas scroll, inscribed with Isaiah chapter 9 verse 6, celebrating the birth of our Lord Jesus Christ. Plus, the back-to-back Christmas Tales DVD, the Bible Statement shirt, the Bigay Todong Biyaya DVD, and the Immovable Faith Audio CD. Don't miss out on these exclusive Christmas gifts, made especially just for you and your family. Call now and give. You can give right now using your credit card, especially if you're watching abroad or on the web, on GMA Live TV and on TBN. Madali pong mag-donate at safe po ito. Just log on to cbnasia.org/specials for instructions. You can also send through iRemit. Call us now at 810-7176, 810-7717, or 812-4747. Our celebrity friends are here to answer your call, and you can also send in your prayer requests and other messages sa aming Facebook account po. Just type the keywords, The 700 Club Asia. Bigay
todo pa rin ang pagtawag ng ating mga kababayan para mag-pledge, kaya bigay todo rin po ang pagsagot sa telepono ng ating mga kaibigan sa industriya. Kasama ko po ngayon ang celebrity stylist and actor, walang iba kundi si Fanny Serrano. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras sa amin. Yes, of course. Fanny, Marami din salamat sa pag-i-invite sa akin. Of course. Taon-taon talaga hindi nila ako nakakalimutan. Ayan. Kaya siyempre ang suporta natin hindi pwedeng matigil. And syempre, we're always happy that you're here. Meron tayong mga pledges. Oo. Can you read them? Naku, maraming salamat in advance po dito sa mga nagbigay ngayon. Si Fe from Manila, 1,000 one-time gift. Salamat. Si Marian from Mandaluyong City, 1,000 one-time gift. Thank you. Ganun din po si Ann, 500 one-time gift. Salamat din po. Okay. Si Letty from Imos, Cavite, 1,000. And then si Zoraida from Novaliches, 1,500 one-time gift. Thank you so much. Okay, thank you so much, Salamat Fanny. din. Back to you, Kata. Thank you, Miriam and Fanny. Alam nyo, excited ako dito sa susunod nating kwento. Si Girlie po nag-donate ng 1,000 pesos. Pero ang naging kapalit, nakakagulat. Heto ang kanyang kwento. Pagtitinda ng barbecue ang naging hanap buhay ng single parent na si Girlie matapos siyang mawalan ng trabaho bilang isang OFW. Napakahirap maging isang single parent. Mahirap siya. Kasi ang kinikita ko doon, sapat lang na pambili ng pagkain namin for the whole day. Ano lang yon, mga 150 pesos a day. Sana meron akong magandang trabaho para hindi ganun kahirap yung sitwasyon ng buhay namin. Ramdam ni Girlie ang hirap ng dinadalang sitwasyon, lalo na para sa kanyang mga anak. Naawa ako sa kanila kasi parang hindi naman nila deserve yung buhay namin. Gusto ko mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak ko. Nasa ganoong sitwasyon si Girlie nang makapanood ng isang programa sa telebisyon. Nag-start yon kasi yung mga sleepless night. Ayun, nakita ko yung 700 Club. Lagi akong sumasabay kapag nagpe-pray. Nagpe-pray sila. Sa kanyang panonood ay hinipo ng Panginoong Diyos ang kanyang puso na magbigay sa gawain. Sinasabi kasi ng isipan ko, paano ako magbibigay, Lord? Wala nga kaming pera. Sapat lang, paano ako magbibigay? Pero malinaw na malinaw yung voice niya na, trust me, ako bahala. Doon, hindi na ako nagdalawang isip. Yung 1,000 pesos na ibinigay ko, malaking halaga yon para sa akin. Pero nung ibinigay ko yon sa Lord, hindi ko naramdaman yung malaking halaga na nawala sa akin. Matapos niya magbigay ay agad naman siyang binayayaan ng Panginoong Diyos. Biglang-bigla na yung friend ko, hinahanap niya pala ako. Tapos kailangan niya ng office assistant dun sa ipuputap niyang school. Instantly, nagkaroon ako ng work. Mula sa pagiging office assistant ay naging assistant principal si Girlie. At hindi nagtagal ay naging isa ng school principal. Mga 2 years, nag-expand. Grabe yung nag-expansion ng eskwelahan. Blessing kaya siya sa mga teachers namin. Nagiging siyang kalakasan ng mga teachers namin. Hindi lang yun, natatouch niya yung buhay ng mga estudyante namin. Deserve niya na ma-bless. Kasi naging siya nga blessing, naging siya nga pagpapala dun sa workplace Bukod sa magandang trabaho, isang bagong bahay naman ang sumunod ng biyayang natanggap ni Girlie sa Panginoon. Nagpapasalamat ako dahil merong ganitong klaseng programa. Nawa itong programang ito ay gamitin pa talaga ng Panginoon para sa lahat ng tao na ibig pang makakilala sa Kanya. Para sa lahat ng tao na ibig ding magbigay o mag-share ng biyaya na natatanggap nila. Tunay na hindi matatawaran ang pagbuhos ng biyaya mula sa Diyos sa mga tao na sumusunod at nagmamahal sa Kanya. Yung principle ng pagbibigay, talagang totoo. The more na ibibigay mo kung ano yung karapat-dapat para sa kingdom ni God, the more na pagpapalain niya yung buhay mo. Mas lalo akong naniwala na talagang ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Magtiwala lang kayo sa Panginoon sapagkat laging totoo ang mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Totoo yan, nakita naman natin sa kwento ni Girlie, no? Single mom, walang-wala, from walang-wala, biglang nagkaroon ng bahay pa.
Abay, pinag-uusapan na rin lang naman natin ang bigay todong biyaya. Peter, tulungan mo nga akong bilangin ang mga natanggap na biyaya ni Girlie. Okay. Yes. Let's start with her promotion. Oh. From being a barbecue vendor to school principal. Laking Kita mo yung jump na yun. Oh. Yes. And then, tumaas din ang sweldo niya. Of course, oo. Then, apart from that, nagkaroon ng good education yung mga anak niya. Yes. And then, may bahay at lupa pa. That is truly amazing. That's a miracle, hindi ba? Kasi sino mag-aakala na isang barbecue vendor ay gano'n na lang at mabilis ha, ang proseso at pag-angat niya. Could you even imagine na gano'n ang aabutin niya Right. from a vendor to a school principal? And not only that, it's so hard for Girlie, no? Because she's a single mother. Yes. Hindi ba? So parang kumbaga, ito na lang yung pera niya, bibitawan pa ba niya at ibibigay pa ba niya yon? Naalala ko tuloy talaga yung Yung widow's mite. Yung tinatawag na widow's mite Yes. sa Bible, na talagang pinuri ng ating Panginoong Diyos yung ibinigay ng widow's mite. Kumpara doon sa mga nagbibigay ng malalaking halaga, pinahalagahan ng Diyos yung tinatawag na widow's mite. Yun, alam po ba ninyo kung bakit? Kasi bagamat maliit yung halaga, that was all she had to live on, maging ang kanyang mga anak. Ibinigay pa rin niya sa Diyos in full faith, trusting and believing that God can multiply whatever she has given back to Him. Alam po ninyo, alam ko siguro familiar kayo sa prinsipyo ng sowing and reaping. Ano ho? Kung anong inyong itatanim, ay tiyak siya niyong aanihin. Ganyan-ganyan po yung ginawa ni Girlie. Bagamat 1,000 yata yun, nung sinabanggit niya na kanyang itinanim sa ministry ng 700 Club, nakita naman po ninyo kung papaanong pinalitan, binalik at pinalago pa ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanya. Bigay todong biyaya talaga. Sa totoo lang, we cannot outgive God. Tama yan. Pero ano ang latest ano update? nga ba yan, Ito ang Peter? totoo lang. Oo. 961,000 na 308. Remember, our goal tonight is 2 million pesos. We have 36 minutes to go. Marami pang oras. Kaya pick up that phone and make your donations. Ayan. Maaari rin po kayong magpadala ng inyong mga donasyon sa Metrobank at iRemit. And for more information, please visit our website at cbnasia.org/specials. At ang isa pa pong pinaka-convenient na paraan para kayo magpadala ng inyong donasyon ay sa pamamagitan po ng credit card. Katulad na lang po ng ating makakapanayam ngayon, isa po siyang training manager sa isang software company, si Miss Von Maralit. Hello, Von. Hi, good evening po. Hi. Kumusta ka na? What prompted you to donate to the 700 Club Asia, Von? May nag-share po kasi sa akin na kaibigan ko na maganda pong mag-sow ng blessings kung ako po mismo may hinahantay na blessing. At bukod po sa tithing, maganda rin pong may mabigyan ako ng tulong o blessing bilang offering sa Lord. Tsaka natutuwa rin po ako sa mga nagiging testimonies po ng mga nagdo-donate sa 700 Club. So, Von, ano naman yung natanggap mong blessing dahil ikaw ay nag-donate? Kumbaga, ikaw ay nag-sow at ikaw ay nag-invest sa kingdom ng ating Panginoong Diyos. Ano yung natanggap mo? Opo, bali po ang pinagdadasal ko po noon ay magkaroon ng bagong work tsaka magandang financial blessings. Ang binigay po sa akin ng Lord, isang project sa office po namin sa London. Tapos doon po, nagkaroon po ako ng challenging na assignment na nakatulong sa akin para magkaroon ako ng mga bagong skills, para magkaroon ng magandang standing sa kumpanya namin. Tsaka po, mas ma-equip po ako for future promotion. At yun nga, ginawa ng Diyos na napalago ang iyong trabaho. Wow. Pero Von, gumamit ka ng credit card sa iyong pagdodonate. Madali bang gamitin ang credit card sa pagdodonate? Opo, lalo na po sa mga kagaya ko, wala pong gaanong free time. Maganda po na yun po yung paraan na ginamit ko sa pag-donate. Isang click lang po, sa 700 Club na po yung donation ko. Yun. Tsaka instant pa yun, Peter, Yes. Hindi ka na kailangang lumabas ng bahay kagaya ni Von, Tama. Safe talaga ang magbigay through credit card dahil meron tayong inilagay na mga strict security measures para masiguro na safe ang iyong credit card info. Von, ano pa yung gusto mong iparating sa ating mga manonood? Alam ko po na madami sa mga nakikinig sa atin ngayon na gusto ring magbahagi ng blessings. And encourage ko po kayo na huwag mag-hesitate dahil kapag ang Lord ang nagsukli sa gift natin, higit lagi sa inaasahan natin.
Amen. Amen. Amen to that. Thank you, Bon, and God bless you more and more as you continue to trust in our Lord. Thank you very much rin po. Okay, Bon. We now God turn you bless you. over to Miriam and Iko with our celebrity friends. Thanks, Kata. Ito, bigay todo pa rin ang pagpasok ng mga tawag mula sa mga generous na kababayan natin na gustong magbigay ng kanilang mga donasyon. At joining us here in the studio to receive your calls is trick artist JB De La Cruz. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay, ito yung ating mga donations. Mula kay Pia De La Cruz from Las Piñas, 2,500 pesos. Mula kay Oscar, 500 pesos. Mula kay Fatima Grace Dizon from Valenzuela, 1,000 pesos. Mula kay Joseph Cababa from Las Piñas, 2,000 pesos. At mula kay Salveras from 1,000 pesos. Thank you very much. Marami nagbigay ng blessings. Oo nga. Nagbigay ng blessings. And speaking of blessings, JB, paano ba mga nagiging blessings sa mga tricks na ginagawa mo? Yung blessing na naibibigay ko sa kanila is, kahit paano na-entertain ko sila at nakapagbigay ako ng aliw at saya. So, lumalabas sila after ng show na masaya. Nakakalimutan na rin yung problema nila ng panandalian. So, Bigyan mo naman kami ng sample. okay, meron akong illustration trick dito. Meron tayong glass, Miriam, pakihawakan. Okay. Alam mo naman natin, in the beginning, when God created Adam and Eve, it was like this. It's pure, white, and holy. So, para siyang tubig. Itaas natin, di ba? But when, when sin enters their lives, it's like this. Sabihin natin yung sin was packaged in a bottle. So, tingnan natin ano nangyari sa buhay ni Adam and Eve before. Nagkaroon siya ng nagkaroon ng stain. So, yung clear, pure, white, and holy life, medyo nagkaroon ng bahid naman siya. Okay. Kahit nadagdagan natin siya ng tubig, hindi niya mababago yung kulay ng tubig. Sabi sa Bible, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes before me. Diba? No one comes before me Father, except through me. And sabi rin ni Jesus, sabi rin sa Bible, anyone who is in Christ will be the old has gone and the new has come. Wow, new So, creation. when you have Jesus Christ in your life and if you accept Him as your Lord and Savior, your life will be like this. Watch this, Miriam. Raise it up. Sabi nila, Lord, I accept you as my Lord and my Savior in my life. Kinikilabutan Did you see that? This is so visual. This is a visual illustration. And this is what Jesus can do in your life. So imagine that. Alam mo yung mga ginagawa ko, these are just tricks and mere illusions. But if you have Jesus Christ in your life, He can perform real miracles in our lives every day. Amazing naman yung sharing ng trick mo. Salamat, Miriam. Contentment and godliness is the greatest wealth. And if you have Jesus in your life, you're the richest person on earth. I love that. Diba? Sige, I'll write that down later. Okay, thanks so much, thank you, JB. Miriam. And thank you for sharing the word with us through your trick. Thank you. I hope to see you next in our telethon specials, ha? Siyempre, I would love to be back here again. Alright, thank you so much. Now, here's Iko. Thanks, Miriam. Thanks, JB. Ang cool nun, ha? At ito po, cool din. Para po sa mga magbibigay ng 2,500 pesos, makakatanggap po kayo ng super cool na shirt na ito. Pagsuot niyo po ito, kayo na ang pinaka magiging cool sa lahat. At hindi lamang po yun ang inyong matatanggap. Meron pa po kaming maagang mga pamasko sa inyo at yun po ay para sa inyo na mga tatawag at magpe-pledge. Panoorin niyo po ito. Here's a perfect treat for children this holiday season. Join Micah and Alabaster in their amazing Christmas adventures in this Back-to-Back Christmas Tales DVD. For your gift of 5,000 pesos, you and your family can enjoy this animated double feature. Plus, the Bible Statement Shirt, Bigay Todong Biyaya, Mga Kwento ng Lubos-Lubos na Pagpapala DVD, and the Immovable Faith Audio CD by Peter Cairuz. These wonderful gifts await you. So call us now and give. Our next story is about a regular caller of our CBN Prayer Center. I tell you, this guy has so many stories of blessings to share. Let's watch this. Para siyang binarbecue, nakatuhog yung kalahati ng likod niya doon sa grills. May-ari at nagtatrabaho si Aurelio sa industriya ng glass etching at set design. Minsan sa kanyang pagtatrabaho ay isang aksidente ang naganap sa isa sa kanyang mga manggagawa.
Kasi smooth naman yung construction namin, maayos. Sa totoo lang, natutulala ako kasi hindi ko in-expect na mangyayari yung ganun. Nakita ko yung sugat, iba? Parang bibig na maliit na, parang isda, yung open na wound na isda. Ito lang yung kauna-unahang beses na may na-aksidente kong tao. Agad na isinugod ni Aurelio ang kanyang karpintero sa ospital. Malalim ang tinamong sugat nito sa katawan. Tinignan nga yung wound sa laki, tapos sinuot yung unang daliri. Kailangan to x-ray para malaman yung extent ng lalim ng sugat. Itong ganitong cases, posibleng tumagos sa baga. Kinabahan ako kasi natakot ako na sana wala. Bago pa man sumailalim sa masusing obserbasyon ang tauhan ni Aurelio, ay agad siyang tumawag sa 24-hour counseling center ng The 700 Club Asia. Magaang sa kalooban pag nakakatawag ako sa mga counselor niyo para sila ang tenga ng Panginoon na pinakikinggan lahat ng problema ko. Mga instrumento sila ng Panginoon. Inisip ko, ipasa ko kay Jesus yung problema ko dahil alam kong susolusyonan niya. Hanggang lumabas ang resulta ng unang pagsusuri. Simula nung in-x-ray siya at na lumabas yung unang resultang negative, ang sabi nga ng doktor, hindi sila makapaniwala. Bakit negative? Subalit upang makasiguro ang mga doktor ay patuloy na inobserbahan ang kondisyon ng pasyente. Kasabay ng pagtakbo ng oras at araw ay ang patuloy na pananalig ni Aurelio sa kagalingan ng kanyang manggagawa. Makalipas nga ng halos 2 araw sa ospital at 4 na x-rays ay naging negatibo sa lahat ng komplikasyon ang trabahador ni Aurelio. Tuwan-tuwa ako kasi sabi sa inyo, una pa lang pinagbigyan na kami, makulit lang kayo. Kaya naisip ko, sa simula pa lang dininig na. Siyempre, iba naman yung nakakasigurado sila, so sinigurado nila. Pero ang sabi din naman ng doktor sa akin, talagang may himala. Nasa tao na yun kung paano mo tatanungin yun. Ipapasalamat ko lang sa 700 Club Counseling Center niya. Lagi silang nandyan pag may kailangan ka para bigyan ka ng comfort sa buhay mo. Balik trabaho na muli ang karpintero ni Aurelio. Malakas at parang walang nangyari. Masaya na ako. Napapasalamat ako sa Diyos na gumaling ako. Pasalamat ako kay Kuya Aurelio na hindi ako pinaglayaan. Ngayon ay bao ni Aurelio ang matibay na pananalig sa Diyos dahil sa panalangin. Natuto kong magdasal para sa kapwa ko na ginawa ko sa trabahador ko. So sabi ko, hindi lang biyaya ng Panginoon Diyos ay ibinigay sa akin, kundi yung pang-unawa at pagmamahal sa kapwa. Panginoon Diyos ay lagi na andyan, nakikinig, nag-aantay lang lagi sa atin. Sa bawat pagsubok na dadating, mas dodoblehin mo yung pananampalataya mo. Pag naniwala ka, hindi ka niya pababayaan at ang biyaya ipagkakaloob niya ng kagalingan ay higit pa sa inaasahan. Kumbaga, todo-todo ipagkakaloob sa iyo ang kagalingan na para sa iyo. God will never ever fail us. Alam niyo po, friends, part of your donation goes to our 24-hour, 7 days a week operations of CBN's Prayer Center. And your continuous generosity to this ministry enables us to broadcast inspiring stories of people like Aurelio who have been blessed by the Lord through our trained and committed phone counselors. Tama po yan. Bawat araw po ang ating CBN Prayer Center ay nakakatanggap po ng tawag at text mula sa libo-libong mga taong nangangailangan ng panalangin at payo. Sa katunayan, bawat araw po, may 3 hanggang 5 tao na nais ng mag-suicide ang tumatawag po sa ating prayer center. Nakakalungkot man pong isipin na kung ating palang susumahin sa loob ng 1 taong, Peter, may 1,460 tayong mga kababayan na nais na sanang magpakamatay. That's so hard to believe, no, Yes, Kata? oo. But, you know, friends, your donation can actually give hope to those who are looking for hope. Receive a text message from someone who just needs that hope for the moment. It can help prevent thousands of people from committing suicide. Yeah, kasi Peter, our callers, they find a lifeline Yes. through our They just need CBN to Asia talk to Prayer Center. somebody, Yes, oo. somebody who will understand them, and somebody who will also pray for them. And Yes. that's what you can find sa ating CBN Asia Prayer Center. Kaya nga, right now, we want to challenge you. So far, your donations have reached 1,056,008.06. Remember, our target is 2 million pesos. We have 28 minutes to go to the show. Maaga Matagal pa. pang oras yun. Kaya right now, make that donation. Now, let's go back to Iko and Miriam with our celebrity friends.
Thank you, Kata. At syempre, bumubuhos pa rin ang mga pledges mula sa mga kababayan natin na gustong ibahagi ang kanilang mga biyaya. Ito pong ilan sa kanila. Si Rose Ann from Cavite, nag-donate online via credit card. Nag-pledge siya ng one-time gift na 500 pesos. At syempre, via credit card pa rin sa ating website, si Donnie Joseph from Cebu pledged a one-time gift of 1,000. Si Ruth of Kidapawan pledged a one-time gift of 1,000. Raymond of Quezon City pledged one-time gift of 1,500. Emma of Cavite pledged a one-time gift of 5,000 pesos. Pinky of Bataan pledged a one-time gift of 10,000 pesos. At yan po ay lahat through the website via credit card. At maraming salamat po sa inyong mga pledges. Just keep on calling us and our phone counselors and telethon volunteers will be here to receive your call. Mukhang marami ka na rin babasahin dyan, Iko. Nako, that's right, Miriam. At katulad ng sinabi mo, ito po mga babasahin ko ay pumunta sa ating website at nag-donate using their credit cards. Si Jennifer from Cavite gave 5,000 pesos. Lara Carion from Quezon City, 2,000 pesos. Jennifer Sampaloc, 1,000 pesos. Cherian from Pampanga, 1,000 pesos. Mary Grace Novaliches, to our website, using their credit card, gave 1,000 pesos. Estrelita Dueñas from Calamba, 500 pesos. And so far, eto na po ang amount na na-receive natin through your pledges online and sa pagtawag. We have 1 million. Ayan, medyo maraming numbers. At doon po sa mga maagang magpupulfill ng kanilang pledges, makaka-receive po kayo nitong book na ito na sinulat ni William Hirao, yung How to Live the Way God Wants. Yan. So tawag na po kayo and fulfill your pledges early. Naghihintay lamang po ang ating mga kaibigan dito para sagutin ang inyong mga tawag. We have 22 more minutes, kaya tawag na po kayo. Gusto ko sanang ihatid sa inyo itong kwentong ito. Alam po ninyo, isang madilim po na karanasan ang bumagabag dito sa ating ipapakilala sa inyo si Nora. Na sa halos 20 taon po, siya po ay talaga namang problema. Ano po kaya ang kanyang problema? Panoorin natin ang kanyang kwento. Pabalik-balik ang mga eksenang iyon sa alaala ni Nora. Masyado naging miserable ang buhay ko doon sa nangyaring yun sa akin. Ang malagim na karanasan ay nangyari halos 10 taon na ang nakakaraan. Pagbebenta ng alahas ang negosyo noon ni Nora. Isang araw, nang pauwi siya galing sa isang kliyente, tinangay ng magnanakaw ang bag ni Nora na naglalaman ng libu-libong halaga ng alahas, tseke at mga pera. Yun ang inaano ko sa isip ko, paano ako makakabayad? Wala, peniles ako noon. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Ngunit higit sa nawalang negosyo, nawalan ng kapanatagan ang buhay ni Nora. Napalitan ito ng matinding takot. Hindi ako makalabas ng normal. Natatakot ako sa lahat ng nakatingin sa akin kahit wala naman siyang intention sa akin. Parang ang nag-reflect sa mind ko hold upper to. Nag-iisip ako, paano ko? Isang gabi nang hindi siya makatulog, naisipan niyang manood ng TV. At noon niya nasumpungan ang The 700 Club Asia. And I heard Peter Kairos talk about God. Naiisip ko noon na ang Diyos lang ang tutulong sa akin. Kaya nung flash yung number sa TV, I call up the 700 Club. Nakausap ni Nora ang isang counselor ng The 700 Club Asia. Pinayuhan siya ayon sa salita ng Diyos at ipinagdasal siya. Importante po na magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon. Gusto niyo po bang imbitahan siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay? Noon din ay tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Masayang-masaya ako noon na nasa puso ko na si Jesus. Na-release ako, parang yung heavy load was taken from my shoulder. Hiniling ni Nora sa Diyos na mawala na ang kanyang trauma at natagpuan niya sa Biblia ang mga salitang makakapagpalaya sa kanya mula sa takot. Meron pa akong nabasa ron sa Exodus 14:40
I will fight for you. Yun ang nagbigay sa akin ng strength. Mula noon ay unti-unting inayos ng Diyos ang kanyang buhay. Tuluyan nang nawala ang trauma na dulot ng madilim niyang karanasan. At ngayon ay walang takot na niyang hinaharap ang buhay. Yun ang greatest night ko nung inaccept ko si Jesus nun sa counselor ko. Nandiyan ang Diyos na siyang tumulong sa akin. Alam niyo po, fear that stems from trauma is so difficult to forget. Alipin ka rin ba ng takot katulad ni Nora? Do you want to be set free by the one and only that can set you free, that can give you your freedom? And that is the Lord Jesus Christ. Would you want to come to Him and experience that true freedom? If your answer is yes, then pray this prayer with me and let it come from your heart. My Heavenly Father, I come to you right now just as I am, with all my imperfections, with all my mistakes, with all my sins. Lord, with all my fear, I don't know what to do, but I know you care about me. You love me so much. So right now, Lord, I confess all my sins, and I repent from every single one of them. And I ask you to cleanse me, Lord. Forgive me for all the things that I have done. And right now, right this moment, I open the door of my heart and invite you, Jesus, into my life to be my Lord and to be my Savior. Lord, thank you for loving me. Thank you for saving me. Holy Spirit, thank you for empowering me. I pray this prayer in the name of Jesus. In the name of Jesus. And Lord, right now, I praise you because I can thank you that I have the confidence, because right now your word says, you are my light and my salvation. Of what then shall I be afraid? You are the strength of my life. Of whom shall I be afraid? I will not be afraid of sudden or any kind of fear, because you, Lord, you are always with me. You watch over all my ways. Thank you now for your peace, which I have received, that will guard my heart, that will keep my mind stayed on you always. Thank you for delivering me from the torments of fear. You have given me a spirit, not given me a spirit of fear, but a spirit of power, of love, and of a sound mind. Fill me now with your love, Lord. I receive it in faith, in Jesus' name. Amen and amen. Kung taos-puso niyong tinanggap si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, maaari po kayong mag-text. Text yes, space, The 700 Club Asia. I-text yan sa aming smart number 0920-222-8373, 0917-406-5001, 0923-428-2915. Isang delivery boy si Nato Adaya, kaya naman malaking dagok sa kanya nang danasin niya ang matinding pananakit ng likod. Nag-umpisa po ako manigarilyo 1981 at 1986 po, naramdaman ko na po yung pananakit ng aking likod. Bilang isang manggagawa, kapag nakakaramdam po ng pain, talagang malaking sagabal po yun. At minsan po napapayak po talaga ako dahil sa hindi ko na minsan makayanan. At hindi inakala ni Nato na ang simpleng sakit ng likod ay magbubunga ng matinding pinsala sa kanilang pamilya. Napansin ko po siya na matamlay. Palagi nang kuminsan pinapahilot yung likod niya sa akin. At hindi na raw pwedeng pumasok dahil nga nararamdaman niya laging masakit yung likod niya. May 5 taon ako na hindi po nakapagtrabaho. Kasi may pagkakataon po na konting lakad lang, hinihingal din po ako. Masakit para sa isang padre di pamilya na hindi ka makatulong sa iyong mga mahal sa buhay para itaguyod yung pamilya ko. Nahihirapan po yung kalooban ko na nakikita ko po yung misis ko po na nag-iigib ng tubig sa halip na ako yung gumagawa noon. At madalas po talaga paggabi, umiiyak po talaga ako noon sa Panginoon. Hanggang isang gabi, may pagkakataon po na sa sobrang sakit nung nararamdaman ko, hindi po ako makatulog. At nagbabasa ako noon, itinabi ko yung aking binabasa
At naisipan ko po na magbukas ng television. At aksidente naman po na nabuksan ko po yung Channel 11. At nakita ko po roon si Pastor Peter Kairos. Sumabay po ako sa prayer. Ang sabi niya, kung sino man yung may mga karamdaman na sumabay sa aming panalangin, ay gagaling kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hindi ako nagdalawang isip na sumabay sa kanila, nakapikit yung aking mata. At narinig ko po yung panalangin na yung may pananakit ng likod. Sabi ko, para sa akin itong panalangin na to, ikinlaim ko na ako yung taong binabanggit ni Pastor Peter. During that prayer, ramdam na ramdam ko na may malamig na umipo sa likod ko at may pamamanhid po. At after po ng prayer, pagtayo ko, kinilos-kilos ko po yung aking likod. Talagang instant yung healing po. Nakakapagbuhat na siya ng mabigat, nakakapag-igib na siya. At saka tinanong ko sa kanya, at kaya mo na ba ikaw kung mag-igib lagi? Sabi ko, oo Nay, kasi pinagaling ako ni Lord, sabi niya. Sa pamamagitan ng panunood ko doon sa 700 Club. Ang kagalingang natamo ni Nato ay itinuturing niyang isang biyayang di mapapantayan ng anumang bagay. Bukod sa kagalingan, muling nabuo ang kumpiyansa ni Nato sa sarili. Ngayon ay muli na siyang nakakatulong sa pamilya. Ibinabahagi rin niya sa mga kabataan na huwag maninigarilyo at pangalagaang mabuti ang katawan. Bagay na natutunan niya sa kanyang karanasan. Ang 700 Club po talaga ay malaking tulong sa mga manonood sapagkat ito po ay nagbibigay ng encouragement sa mga nawawalan po ng pag-asa at maraming salamat sa Panginoong Hesus sa kagaling ang binigay niya sa akin. Amen. Alam po ninyo talaga pong ating Panginoong Diyos is in the business of healing and restoring lives, and He's still in the business of performing miracles in our lives. We want to make it clear, Kata, that it's not us. We cannot do anything for you. Yes. It's only our Lord Jesus Christ who is our healer. Not only that, no, it's the spoken word of God, that can actually heal us. Because I'm a personal recipient, of a miracle healing power of God. When I realized that the word of God can actually cut through bones and marrow. Okay, kayang-kaya po. Yung salita po ng Diyos, maari po niyang pagalingin. He can cut through bone and marrow. At the time, Peter, ako ay parang nag-vertigo ako na hindi ako makarinig. Noong tinanggap ko yung katotohanan na yon, that it's the Word of God that can heal me, biglang pop! Talagang nabibingi ako na biglang nagpop, bigla akong naging normal ang aking pagdinig at nawala yung aking paghilo. Kaya I can really attest to the fact and the truth, apart from hearing from the story of Nato, that you can actually receive your miracle today, even today, just by believing in God's faithfulness and His healing power. Kami po ni Peter dito at ang 700 Club po, maging ang ating prayer counselors, sila po yung mga instrumento lamang na naghahatid po ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya right now, Peter, we want to pray right now for all of you right now. Kung may nararamdaman po kayo, anumang bahagi ng inyong katawan na alam po ninyo ay may karamdaman kayo, just touch it right now. Place your hand where it hurts. And together, we're going to pray and believe, and by faith, you will be healed. The Lord Jesus assured us that it's by your faith you will be healed. Let us pray. Panginoong Diyos, mahirap po ang aking kalagayan ngayon. Masakit ang aking katawan, marami po akong nararamdaman. Pero naniniwala po ako, Panginoong Diyos, na kayo'y makapangyarihan sa lahat at kayo ay tapat na sa inyo lamang salita. Ako'y maaaring gumaling. Ngayong araw na ito, Diyos ko, tinatanggap ko ang iyong kagalingan. Ang kagalingan ng aking pag-iisip, ang kagalingan ng aking kaluluwa, ang kagalingan ng aking katawan. Naniniwala ako sa iyong kapangyarihan at sa iyong kabutihan at sa iyong salita, Panginoong Diyos. Ngayong araw na ito, tinatanggap ko ang kagalingan mo. Peter, right now, there's somebody watching at may mga mayoma siya sa kanyang uterus. And right now, the Lord is healing you and touching you right now. At tinatanggal ng mayomang yan at ito ay gagaling at hindi ito magiging malala pa. The Lord is touching you. Just believe it and receive it. Meron ding nanonood ngayon na nahihirapang makahinga.
Siguro may mga bara-bara sa iyong baga, and the Lord is right now melting whatever is blocking your respiratory system. Just believe God is healing you right now. Meron ding hindi makalakad ng napakatagal ng panahon. Hindi ko alam kung ano nangyari sa buto sa iyong paa, pero kapatid, ngayon hinihipo ka ng ating Panginoong Diyos. Subukan mong ituwid ang iyong paa at isubukan mong itungtong ngayon at ikaw ay pinapagaling ng Diyos at ikaw ay makakalakad na. Meron ding marami ngayong mga bata na inuubo at sinisipon, mga magulang. Hipuin po ninyo ang iyong anak at maniwala kayo na sila ay pinagagaling na ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Kata, there's also several watching right now. Meron silang severe allergies, hindi sila nakakahinga mabuti. Meron silang congestion. The Lord is healing you. Receive your healing in Jesus' name. There are several people now, several ladies with stage 3 and stage 4 breast cancer. Yung iba, both breast, and there's one on the right breast na stage 4. The Lord is completely healing you from breast cancer right now. Receive your healing in Jesus' name. There's someone that's scheduled to have an angioplasty. The Lord is healing you miraculously right now. He's clearing all the arteries in your heart. He's restoring the full function of those arteries. Receive your healing in Jesus' name. Someone with severe scoliosis and your back is so painful, the Lord is restoring your spinal cord right now. He's realigning your spinal cord. You're feeling, in fact, a sensation right now behind you. Receive your healing in Jesus' name. Someone with scoliosis, very, very severe, especially on the left side, the Lord is healing that also. Receive that in Jesus' name. Someone with whose kidneys are malfunctioning, yung left at right kidney nyo hindi nagfa-function properly, the Lord is restoring the function of your kidneys now. Receive your healing in Jesus' name. Someone with an infection on your left knee, nagtutubig po sa loob ng ninyo, the Lord is restoring and that swelling is going down now. Receive your healing in Jesus' name. Thank you, Lord. Rejoice. That's yours, brother. Amen. Hallelujah. Unti-unti yung mga cancer cells ay nawawala. Yung bukol lumiit ng lumiit until such time na wala na akong makapa. Without explanation, nawala siya eh. It's a miracle talaga. Glory to God. Ilan lamang sila sa mga pinagaling ng Panginoon. Ilang lamang sila sa mga nagbigay ng pasasalamat at papuri sa makapangyarihang Diyos. Ikaw, nakaramdam ka ba ng kagalingan, himala at pagpapala? Balitaan nyo naman kami, kaibigan, at sabay-sabay natin ihayag ang Diyos ay mabuti. Tawagan nyo naman kami sa 810-7717 or 810-7176 o mag-text sa aming smart number 0920-222-8373 or Globe 0917-406-5001 at Sun number 0923-428-2915 or shout out that good news through our Facebook wall. Just type the keywords, the 700. Nasa linya ngayon ang isa nating viewer kahapon na nakatanggap ng biyaya, si Evelyn Perez ng Cavite. Hi Evelyn, anong naranasan mo kahapon habang nanonood? Hi Evelyn. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Sir Peter. Oo. Anong naranasan mo kagabi, Evelyn, habang nanonood ka? Pumasok po ako ng hospital 5 days kasi nilagyan po ako ng 4 na bag ng dugo. Paglabas ko po, magkagmaga po yung aking mga paa. Hindi ko po alam. 3 days na po ako sa bahay. Paa, tsaka yung tuhod po. Tapos po, sumabay ako kay Sir Peter kagabi sa panalangin. Ngayong umaga, napansin ko po, nawala yung maga. 3 days na po yun ng maga mula ako lumabas sa hospital. Nung sumabay lang ako kay Sir Peter kagabi, nawala na po ngayong umaga. Wow. So, Thank you, Lord. So siya ay nakatanggap, si Evelyn, ng instant miracle ng ating Panginoong Diyos. So kumusta ka na ngayon, Evelyn? Anong nararamdaman mo ngayon? Okay na po. Normal Okay ka na po. Ngayon. Praise Nawala God. na po yung maga. Woo! Praise God talaga. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Thank you, Evelyn, for calling us and letting us know because gustong-gusto namin makarinig ng mga ganyang balita para sabay-sabay nating napapapurihan ang ating Panginoong Diyos sa inyong kagalingan. God bless you more, Evelyn.
Evelyn. Okay. Hey, let's hear it from Miriam. Thank you, Kata. Siyempre, bigay todo pa rin ang pagbuhos ng mga tawag ng mga gustong mag-donate. And here with me is 2006 Canadian Idol finalist and a member of a new girl group, Eurasia. Please help me welcome singer-model Lana Roy. Hello. Welcome, Lana. Hi, thank you for having me here. Of course, and we're happy. It's a pleasure to have you here. Would you like to read the names of the people Yes, who were of course. who just called to their name? Thank you so much for calling in. We have Caroline from Pasay City who pledged 1,000 pesos. Thank you so much. Also, we have Rowena from Makati who pledged 1,000. Marlon from Marikina, 2,500. Marami po salamat. And Tess who pledged 5,000. Thank you. Jasmine from Morong Rizal, 2,000 pesos. Thank you. God bless. Tapos Aves from Caloocan City, 5,000 pesos. Thank you so much for that. Lana, would you like to tell us more about this anti-smoking campaign that you're a part of? Yes, it's going to be on November 26 at Carino Grandstand. It's going to be called Kick the Habit. So it's an advocacy for those who are smokers and those who want to inspire others to stop smoking and start something healthy like running. Oh, that's good. Yes. Yeah, I mean, taking care of your health is really something that people need to invest on. Yes, it's very important. An ounce of prevention is better than a pound of cure, Tama, diba? tama. That's All so right. true. And yes, if you would like to register, just go to runproudpinoy.com. So Run for a Cause siya. Proceeds of the project will go to Philippine Lung Center and the New Virus Association of the Philippines. Okay, all right. Yes. Thank you so much, Lana. Thank you po. Thank you for having me. And hopefully we'll see you again. Yes, thank you. Ilang minuto na lang po at matatapos ang ating programa ngayong araw na ito. Pero tuloy-tuloy po rin kaming tatanggap ng mga tawag para sa mga nais mag-donate. Our lines are open 24 hours a day, 7 days a week to receive your calls. Tumawag lamang po kayo sa mga numero 810-7176, 810-7717 at 812-4747. Kung gusto po ninyo ng convenient at safe na pagpapadala ng inyong donasyon, maaari ninyong gamitin ang inyong credit card. Just log on to cbnasia.org/specials at narito po si Iko para pasalamatan ang iba pa nating mga kaibigan. Thank you, Miriam, at maraming salamat sa aming mga sponsors na bigay todo ang suporta para sa espesyal na pagtatanghal na ito. PLDT, Emily Willier, iRemit, OMF Literature, Mapsi's Catering, and Bean Hoppers. Maraming salamat din sa ating mga media partners, Business Mirror, Abante and Abante Tonight, Adstrat, and United Neon. Asahan niyong bigay todong biyaya rin ang hatid ng Diyos para sa inyo. Now back to you, Peter. Thank you, Iko. And so far, your donations have reached 1,249,000. Ayan, marami pang oras pa. It's not over yet. Keep on calling. Keep on giving. Our phone lines are open 24 hours every day to receive all your donations. And if you want to send in your donations, the easiest and safest way is to use your credit card. Just log on to cbnasia.org/specials. And if you want to watch this show again, you can watch it online. Just log on to cbnasia.org/specials. Pakiramdam nyo ba'y parang may kulang sa buhay ninyo? Abay, bakit hindi ninyo subukang bilangin isa-isahin ang mga biyaya ng Diyos? Ayon po sa second book of Peter, chapter 1, verse 3, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. And in Romans 8:32 it says, "Since He did not spare even His own Son but gave Him up for all of us, won't He also give us everything else?" Talaga naman, bigay todo siya kung magmahal. Bigay todo rin siya kung magbigay. Dahil pati ang kaisa-isa niyang anak na si Jesucristo, ibinigay niya sa atin. Ito po ang ating latest update, 1,325,883. May oras pa, even after the show, we'll be here to take all your calls. God bless you and keep you. May His face shine upon you and your family. Join us again tomorrow. Hindi ko sukat akalain at makabuo 3-story building or house. Laging nandun sa utak ko yun na malas ka, malas ka. Tumataas ang tubig. Umiiyak na kami po. Pag yung mga anak ko po. Balik na naman ako sa pagpatingin sa mga albularyo.
Dahil ba't nga gano'n, hindi nga ako gumaling. Wala kaming pera, wala kaming pambili ng gatas. Tubig lang siya ng tubig. Sa pagpapatuloy ng Special Live Telethon, bigay todong biyaya